Naawa-awa po mga pasahero ng lubog na MV Lady of Carmel. Bukod sa dalawang namatay, may ilan sa kanila ang hindi pa rin natatagpuan. Marami rin ang nasugatan at natroma dahil sa insidente. Sa mga ganitong trahedya, ano nga ba ang habol ng mga biktima sa kumpanya ng barko? Makakakuha rin ba ng danyos perwisyo ang mga pasaherong wala sa manifesto? Lahat ng yan, naalamin natin sa ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga at sana mas maganda sana ang pambungad natin, Oo nga, di ba? Ito, Pero trahedya. ganun talaga, trahedya. Attorney, ano po yung habol ng mga pasaherong biktima at pamilya ng mga nasawi sa paglubog ng Rorong MV Lady of Carmel? Well, ang RORO, yung roll-on, roll-off nga ay isang common carrier, isa tong public transportation na may responsibilidad para sa publikong tumatangkilik sa kanila. So ayon sa batas, sa Article 1756 ng Civil Code, kung sakaling may namatay o may nasaktan sa mga pasahero, may presumption kaagad na may sala o may negligence ang common carrier dahil nga may kontrata sila sa mga pasahero at tinatawag to na contract of carriage. At sa ilalim ng kontrata na to, kahit na wala kayong pinirmahan, automatic ang kontrata nito, may responsibilidad po sila na dalhin kayo ng safe at sound at pati na rin ang mga kagamitan ninyo sa inyong destinasyon. At responsibilidad nila na yung, syempre, siguraduhin ang safety ng mga pasahero. At kung may mangyari na ngang masama, may presumption ng batas na sila nga ang may kasalanan. Kasi usually, kung wala yan, yung pasahero dapat ang magpapatunay na nagkaroon ng negligence. Pero dahil nga malaki yung public aspect ng mga common carriers natin, binabaliktad ng batas. Sila ang presumed negligent. So, maaring habulin ng mga pasahero o ng mga pamilya ng mga sawi ang may-ari ng RORO for damages, tulad na rin ng actual damages, halimbawa yung mga nawalang gamit, yung mga gastos kung na ospital o nasaktan. Sa mga pamilya ng mga namatayan, maaaring ding habulin ng kumpanya para sa, of course, yung bayad sa libing. Sa ilang pagkakataon, maaari ding habulin ng kumpanya para sa lost income. Doon sa mga nasaktan, yung time na hindi sila nakapasok, halimbawa sa opisina, pwede nilang kubrahin. At kung namatay naman, in several cases, ginawa na ng Korte Suprema to. Halimbawa, yung estudyante, yung pasahero at namatay. Sabihin natin, nag-aaral maging doktor. Kino-compute nila yung life expectancy at nung namatay at i-compute din kung ano yung kanyang maaaring income over that life expectancy. Pero ito ho, posibleng, as it happened in the past, posibleng mag-areglo ang kumpanya. Of course, kasi din, alam mo, yung pag-aareglo na yan, kung minsan, pati yung mga abogado, depende sa sitwasyon at depende kung ano yung terms ng settlement, no? Kasi kung minsan, halimbawa na lang, if everyone remembers Doña Paz, actually, baka mamaya, hindi pa nga pinanganak yung iba nung Doña Paz, but a lot of them have not found justice, di ba? So, ilang taon na yan? More than 20 years na, I think. So, kung minsan, yung pag-aareglo, pag inisip mo kasi yung hassle na mag-file ka ng kaso, magbabayad ka ng abogado, magbabayad ka sa korte. Tapos magtatawaran pa. Magtatawaran. So kung minsan, kung okay naman ang terms of settlement, kasi in the end, hindi na natin mababalik yung buhay ng tao, di ba? Damages na lang talaga ang ating gustong kunin. So depende na lang sa terms ng settlement. Kung okay, baka kung minsan, pwede na ring tanggapin. Pero, diba? Kung yung iba naman ang hinahabol hustisya, diba? Para maturuan ng lesson. Pero katulad nga sa Doña Paz, more than 20 years and not much has happened. Ito ho, meron daw mga wala sa manifesto Pwede which is actually a violation in itself. Pwede bang makapaghabol din yung kaanak? Oo, in the case of Doña Paz, for example, ang gusto nating sabihin ito, hindi porkit wala sa manifest, hindi kayo makakahabol. Ang sinasabi lang natin, malaking problema kasi yung ibang mga pasahero na nasa manifest, patutunayan nila kung ano yung danyo sa kanila, anong damages. Itong ginasta namin, itong nawala sa amin. Pero kung wala kayo sa manifest, nagiging sobra sa doble ang problema kasi ang una niyong patutunayan, nandun ako, di ba? Kahit wala ako sa manifest, nandun ako. So, kailangan mo maghanap ng ebidensya to prove na nandun ka nga. Pero kung nandun ka sa manifest, wala yung problema yun. Pero meron ba silang automatic ba na masizero sila? Hindi. Kasi pati dun sa kaso ng Doña Paz, kung makapagbigay kayo ng ebidensya na nakasakay kayo ng barko nung lumubog ito, pagbibigyan naman kayo ng korte kung merong ebidensya. So, testimony ng ibang mga tao or other evidence. So, definitely all is not lost para dun sa mga wala sa manifesto. But that's exactly the reason why there should be more attention paid to the manifest. Kasi dapat talaga alam kung sinong nakasakay, di ba? Hindi yung naghuhulaan
kung nakasakay ba o hindi. Lalo na't kung magkaroon nga ng sakunang tulad nito. Nako, sa mga biktima po ng MV Lady of Carmel, naway makamit nyo ang hustisya na nararapat sa inyo. Sana po ay marami kayong napulot na impormasyong legal sa diskusyon natin ngayong umaga. Thank you, Attorney Gabby. Thank you. At saka yung mga safety vest, di ba? Yung mga life vest, dapat talaga siguraduhin na sinusuot ng mga pasahero. Nauna pa daw yung kapitan